Good day, class. Welcome to our second video tutorial in Fundamentals of Database Systems. Again, this is your instructor, Miss Marjorie May C. Bascones. But before we get into our topic, let's have a short recap. So last activity, I told you to input the data that I gave you after the tutorial, so that by this time, we all have the same number of rows in our employee table. Okay, how did we input the data here? We use Visual Studio as our GUI, and then we use different objects that holds our data. Alright, Taglish mode na tayo ha. Okay, again, dapat pare-pareho tayong merong 13 rows of data sa employee table. Pero bago ko kayo turuan i-manipulate or i-edit yung data sa ating employee table, what I want you to learn is to display those data or these data in Visual Studio using list view. Okay? And let's start this by resizing our form, yung form 1 natin. Resize natin. You may resize it how you want it. And then, drag a list view from toolbox. Drag and drop lang natin siya sa ating form. Now, resize. Kung gano'n nyo gusto kalaki at kalapad yung inyong form 1. So, resize nyo lang siya. Alright. So, meron tayong list view. But wait. There's more. Nakita nyo naman ano. Ano pa lang siya, blanco. Okay. And then, on the upper right side of list view, meron siyang maliit na parang play button, yung arrow na maliit. Click lang po iyon. And then, let's define how we want to view our data by choosing in view the details. Ito. Piliin niyo yung details. Ibig sabihin yung ma-view natin yung data in details. And then, itulad natin yung itsura niya sa loob ng ating employee table. Okay? So, meron tayong 6 fields. And, let's add, after natin ma-view, after natin iset as details yung view natin, let's add or edit a columns. And then, add column header. So, basically, we have 6 fields. So, yung arrange nyo siya alphabetically para makita nyo agad yung text. Then, here, we can change the text of our column header. Kumbaga, yun yung parang ito, yung name, SSN, ADDR. Okay, so, rename natin siya as full name, SSN, address, salary, sex, and then birth date. Ngayon, okay lang to, class, kahit magkaiba yung pangalan na nasa loob ng inyong list view. Tapos, yung nandito sa field name, okay lang yan kahit magkakaiba yung pangalan na kasi magko-codings naman tayo eh. Alright, so just after setting the text, click OK button. Ayan. Run natin ha. Tingnan natin kung anong magiging itsura. Run. Ayan. So, tingnan nyo yung list view 1. Mukha na ba siyang database natin, yung employee table? Hindi pa, di ba? Actually, guys, pwede nyo itong i-resize. Resize nyo yan sa gilid. Kasi hindi siya kompleto, di ba? So, pwede nyo yan i-resize kung gano'n nyo gusto kalaki. Or,
iset nyo siya dito sa maliit na arrow or yung play button. Edit columns again. Tapos, arrange alphabetically. Makikita nyo yung with. Yan, ibig sabihin yan kung gaano kalapad yung bawat column header. Excuse. Ayan, kung ano lang yan, kung gaano kalapad. Okay. So, ako, hindi ko na babaguhin. 16 na lang. So, nakita nyo, no, wala pa siyang laman kanina. So, para lagyan siya ng data, gagawin natin is magko-codes na tayo. Balik lang kayo dito sa form1.db. Alright, una, mag-declare tayo ng isang public sub procedure. Public sub. Then, pangalanan natin yung ating public sub. Public sub as list view data. Yan. List view data. Okay, recall tayo sa .NET topic nyo, ha? So, di lang sa ML may pag-recall, pati rin sa subject ko. So, kidding aside, ang sub-procedure, ito yung mga naghihiwalay sa bawat set ng code sa .NET. Alright? Siguro naman, alam nyo kung anong ibig sabihin ng public sub at saka private sub, hindi ko na i-explain pa, hindi ko na papalawakin pa. Basta, ginamit natin yung public sub procedure para in case na kailangan pa natin siya sa ibang forms, o kaya sa ibang parts ng ating form 1, madali natin siyang tatawagin. Okay? Recall ulit tayo sa Visual Studio naman. Sa ating public sub, let's use the try-catch statement ulit. And then, declare a new MySQL connection. MySQL connection. And then, ganun pa rin, CNSTR, kung ganino manggagaling yung connection natin. Ay, nawala yung new. New. Oops. Tapos, open natin si connection. Open. Now, declare a variable for our SQL command using the dim statement, dim SQL as string. And then, this time, ang gagamitin natin na SQL command is this one. Ito yung kanyang syntax po, ha? Syntax lang po ito. Pero ito yung gagamitin natin na syntax. Ito yung paggagayahan natin. So, here, select statement natin. Select statement ang tawag dyan. Marami pang mga select statement class. Nandito po yan sa inyong module. Sana, eto. Yung naka-yellow, yung naka-highlight na yellow, ayan po yung gagamitin natin. So, meaning, we're going to display all the columns in our employee table. Okay, so, ang meaning ng asterisk dito, yan ang mapapansin nyo naman sa example, SQL example ng select statement. Select all from employee. Meaning yung asterisk is all, lahat. Siniselect natin lahat ng data na nasa loob ni employee table. And employee is the table name. So, going back, here, gamitin na natin siya. Ano nga? Select all asterisk, class asterisk. From, anong pangalan ng ating table name? Employee. Employee. Okay. So, after that, CMD. Type natin yung CMD. Meaning, siya yung ating command. New command. Na MySQL command na manggagaling kay SQL at ang ating connection ay na kay con.
Alright, next dyan, mag-establish, ito na yung command pala natin, ano? So, let's declare a variable. And class, we don't need to put parameters, hindi na natin kailangan gawin to, yung may parameters. Hindi natin need i-add yan kasi hindi naman tayo mag-save ng data. Ang gagawin natin is mag-show lang tayo ng data. So, that's why we're going to declare a variable, two variable, and i-declare po natin siya dito sa pagkatapos ng MySQL command. Using the dim statement again. Dim, DA, as data adapter, data adapter, MySQL data adapter, dim ds as dataset, dataset, and then dim item call, para sa ano yan, tawag na ito, sa collection of data. So, halimbawa, ito pala yung collection ng data natin. This one. Alright? So, sa item call, ang ilalagay nating limit is 999. Meaning, dapat makapag-handle siya or makapag-show. Si item call pwedeng mag-show ng 999 rows of data. And declare natin siya as string. Right? So, ayan lang. Ngayon, ano ba yung data adapter at saka dataset? So, balik tayo sa ating PowerPoint. Alright, when we say dataset, so these are in cache memory of data retrieved from a data source. And take note, dataset can contain and handle multiple tables, while data adapter serves as a bridge between dataset and data source. So, enough of terms muna tayo. Balik tayo kay Visual Studio. Sa public sub natin, yung list view. Ayan. After netong CMD, create nga tayo ng bagong MySQL adapter. Tawagin lang natin yung DA is equals to new, equals ba to? Equals to new data adapter, MySQL data adapter. Kanino manggagaling or ano yung gagamitin natin? Si CMD po. Again, yung data adapter, magiging connector siya ng database at nung list view. And then dataset, new dataset. DS. And then DA dot fill, ibig sabihin pupunuin natin ang ating DS, pupunuin natin ang ating list view ng dataset. And we call it as tables. So, gamit tayo ng for next loop para sa ating rows at saka columns. So, for R is equals to 0 to ds.tables, dataset.tables, yung 0 dot rows dot count minus 1. So, yung row, ito para sa row natin to ha. Mamaya i-explain ko sa inyo kung paano yung magiging output ng using itong data set natin. Kung paano yung magiging output niya. Okay, for C, ibig sabihin sa columns naman natin siya. Ito yung gagamitin natin na
counter. Bakit? Oh, 0 pala yan. 2, yes, dot tables, 0, columns naman siya, then count, -1. So, again, yung R at saka C magiging counter natin siya. Okay, meaning, if true, yung 4R, 0 to DS, if that is true, then another next loop para sa counter naman ng column. Tsaka dyan lang lalagyan yung ating item call. Item call C column equals to DS. Lakihan ko pa ba? Lakihan ko pa nga, baka hindi nyo pa nakikita. Ayan. DS tables zero ulit. Ay. Wait lang ha. Patulo. Dot rows. Then yung R. Tapos C. Mga counters natin. Dot to string. And then next. Dim. Declare tayo ng isa pang variable. LV item na lang ilagay natin as new list view item. New list view item na manggagaling naman kay item call. Alright, tapos pagkatapos niyan, kanino natin siya ilalagay yung ating collection? Kay list view 1 items dot add. Ayan, i-add natin yung mga laman ng ating LV item sa list view. Ayan na. Okay. So, yun na nga ha. Balik tayo sa presentation. Pakita ko nga kung paano mag-fill yung data sa list view logically. Kasi di natin to mapapansin once na ma-run natin yung program. Mabilis kasi yung pag-execute ng command na ito. Right? So, ayan. So, meron tayong mga rows at columns. Yan, we have 5 columns and 7 rows. So, ang unang pinupuno ng dataset sa list view ay rows muna. Yan, kaya napansin nyo, no? Rows muna and then columns. Kaya the dataset will be filled as row 1, column 1, tapos row 1, column 1, row 1, column 2. So, row muna yung kanyang pinupuno. Pagkatapos siya mapuno yung row na yon, tsaka lang siya bababa dito sa row 2. Ayan. So, hindi siya, hindi siya matitigil hanggat hindi mapupuno yung nauunang rows. Hindi siya titigil hanggat meron pang mga columns yung row 1. Tsaka lang siya bababa dito sa row 2. So, ganun yung pag-fill ng data. So, ulitin ko ha. Yan. Again, we have columns at saka rows. And then, paano mag-fill yung data kapag na-execute na? So, pag ganyan siya. Simula column 1, row 1, column 1, row 1, column 2, row 1, column 3, hanggang sa 5, kasi hanggang 5 lang naman yung column natin. Tsaka siya magja-jump kay row 2. So, ganon. Kung paano, kapag na-execute natin yung ating program, ganoon magra-run or maglalagay, mag-show ng dataset si
list view. Ayan. Ganyan din natin makikita yan pag nag-run. Kasi nga mabilis lang yung transaction sa program. Okay? Sana naintindihan nyo ha. Kung hindi, just hit rewind. Okay? So, balik na tayo sa ating Visual Studio. And now, let's call our exception here sa catch statement using message box ex.message. Then, let's close our connection. Ilagay nyo na lang pagkatapos ng end try yung yung connection close. Ayan. Bakit tayo need pa mag-close ng connection? Mag-open lang din naman tayo. Bakit kaya? So, kasi ganito po yon. Kasi sa dami ng commands, sa dami ng commands na ating gagamitin, baka malito si program kung anong gagawin niya. That's why, every time we open a connection, we have to close it. Right? So, run na natin ha. F5. So, ano nangyari? Wala pa rin naman, ano? Bakit kaya? Kasi po, ganito po, iyan ha, nag-declare lang tayo ng public sub procedure. Pero di natin siya tinawag. Okay? Tandaan nyo, ang isang public sub procedure, hindi siya magpa-process hanggat hindi siya tinatawag. So, saan natin pwedeng tawagin yung ating list view, yung ating public sub, list view data? So, pwede natin siyang tawagin kapag every time na maglo-load itong ating form 1. So, dito siya, pwedeng tawagin kay form 1 load. Meaning, dyan natin, kapag nag-load na, kapag nag-start na, nag-run na yung ating program, dapat may laman na yung ating list view. So, let's call the list view data. Nakalimutan ko kagad yung pangalan. Ayan. Call list view data. So, yan. Run na natin. Tingnan natin kung meron na. Dapat meron na tong laman. Okay. Yehey! May laman na naman siya. Okay na? So, dapat makikita nyo na yung laman ha. Resize lang. Resize ulit. Yan, bala kayo kung gusto niyo pang i-resize. So, ayan. Yan. Kung napapansin nyo, okay ha, okay na pala yan, no? Alright. So, tingnan na, okay, hanggang 13 rows of data tayo. Yan tayong 13 rows of data. So, close natin siya. Close na muna natin. And then, i-run ulit natin siya. Tandaan nyo ha, yung rows ng data natin ay 13. So, run ulit natin. So, yan. Or, 13 pa rin naman pala siya. I don't know lang sa inyo kung ulit yung data. Sa akin, hindi umulit. Okay. So, moving on. Ayan, since hindi umulit, mamaya yan uulit. Tignan natin. Okay, sige. Alam ko na. Okay, tingnan natin ha, ulit run. So, try natin mag-add ng data. Hindi pa natin siya natatawag dito pala, no? So, tawagin natin siya kapag tawagin natin siya sa save button. Ibig sabihin, kapag nag-save tayo dapat ng isang data, yung isang buong natin. Kapag nag-save tayo ng data,
dapat madadagdagan lang siya ng isa. So, instead of 13, dapat magiging 40 na siya, no? Ayan. Run. Mag-add tayo ng data. 13 pa rin. So, full name, pangalan ko na lang, Marjorie May Bascones. Address, secret. Salary, secret na lang din. Nakikita niyo ha, sa salary, pwede tayo mag-type ng letters. Which is, bawal yan actually. Dapat hindi, kasi nga salary, dapat number. Class, pwede niyo po yung i-manipulate. Pero, hindi ko na, hindi ko na iaano sa inyo ha. Ituturo. Kasi nasa codings na po iyan ng Visual Studio. Hindi na siya sakop ng ng database. Nasa codings na yan ng Visual Studio. Alright? So, try nyo i-research sa internet. Yan, pwede naman self-study. Okay. So, yan. Yung sex, syempre female. Birth date, secret din. Baka kasi malaman nyo yung edad ni mama, no? So, ayan. Save na natin siya. Tinawag ko na ba to? Hindi ko pa tinatawag pala, Ano ba yan? Ulit. Hindi ko muna pinindot yung Tawagin ko siya. Call. Ito. Excuse. Call. Run ulit. Ano ba yan? Ulit si ma'am. Sorry, nakakalimutan ko. Marjorie May Bascones, address, secret, salary, syempre secret, email, birth date, okay na yan, save. The data was saved successfully. Ayun, sabi ko na madadagdagan siya eh. Ayan. Nakita nyo po? Ayan. Ito yung nakasave na data kanina, yung 1 to 13. Tapos nung kinlik natin yung save button, nagkaroon siya ng value na 1 to 14. All in all, yung nasa loob ng value ng ating list view is 26, 27. Okay. Inuulit yung data, tapos dagdagan lang ng isa. Kasi ngayon yun yung in-insert ko. So, why? Kasi ganito yan. Every time nga po magra-run tayo or tatawagin natin yung ating call, yung list view, sa save, sa update, ayan. Malalagyan lang ng malalagyan yung laman, or malalagyan lang ng malalagyan ng laman yung ating list view. And the previous state of list view will remain. So, paano natin ito maayos? Kasi, ayan, tignan nyo, na-doble yung 1 to 13. Okay, paano natin ito maayos? Close lang natin. And then, ang kailangan natin gamitin is yung clear function. So, kumbaga sa C at saka sa C++, ito yung clear screen. So, here, ang gagamitin natin is si list view 1, yung items niya, dapat ma-clear. So, ganyan yung clear sa list view 1. Ayun, akala ko mali. Okay. Again, para itong clear screen, pero this time, ang kiniklear niya is yung laman ng list view. So, run na natin. Tsaka try nating mag-save ulit. Mali pa ako nang napaglagyan. Galing talaga ni ma'am. Mali. Hindi pala dyan sa save button. Dito pala sa list view data. Ayan. So, run ulit.
Again, 13 yan. Full name, Juan de la Cruz. Address, Rodriguez. Rizal. Salary, 15K. Sana all. And then, sex, male, birth date, hindi, wag na lang. Ito na lang, para kung wari matanda-tanda. Ayan, so, save. The record was saved successfully. Ayan, so nag-clear muna siya, no? Kaya kanina nakita nyo, no? Parang may nag-flash. Tapos nag-clear ng data, and then yung binato niyang data is, eto na, yung 15 rows. Ganun lang, ha? Again, hindi ko yan nilagay sa text, sa button ng save. Tinanggal ko, nagkamali ako kanina. So, dito tayo dapat maglalagay ng clear ng list view 1.items.clear sa ating list view data sa public sub. Okay, wala akong naging error. So, sana kayo din, walang error. Check nyo lang yung, pag nagkaroon kayo ng error, i-check nyo lang yung mga codes, yung spelling. Ayan. Pakihan ko lang. Diba to? Yun. Ayan. Pa rin kasha, no? Kaso baka hindi nyo na kasi makita. Ayan. Yun na lang. Tapos, yung mga bago nyong i-declare na data is ito lang naman po. Yung DA, DS, at saka yung item call. Ito yung dineclare natin sa taas kanina. Yun yung mga data, mga variable na dineclare natin kanina sa taas. Pagkatapos ng CMD. Ayan. Okay. So, everything went well, ha? Wala akong error. Ngayon, so sana nakuha nyo na iyan. Ngayon, may ituturo akong technique para sa next topic natin. Mabilis na tayong makakapag-update ng data. Ayun. Bumalik na. Okay. Balik tayo dito kay design. Mabilis lang naman to. So, paki-double click lang yung mismong list view 1. Double click lang yan. And then, write the following command. If list view 1 asan na? Again, if list view 1 dot items, and then, mali. If list view 1 dot selected items dot count is greater than 0. Then, text box 1, yung laman ni text box. Meaning neto, kapag nag-select, pag nag-select si user ng item sa list view 1, dapat si text box 1, text box 1 ba yung ginamit natin dito? Ano ba to? Pangalan nito, full name text box pala. Full name text box.text. Sabihin yung text ng full name ay dapat kaparehas ng nandito sa
list view 1, sa item ng list view 1, list view 1 dot items, open and close parenthesis, list view 1 dot selected indices 0, tungkol lang, dot text equals to 0. Wait. Ayan. Sana makita nyo. Oh, yun. Alright, copy-paste tong linya na to. Copy. Paste. Susunod natin lalagyan ng laman is si SSN. Kaso hindi ko kabisado yung pangalan niya. SSN. Yun. SSN underscore text. Underscore text box. Dot text. Sabihin yung text ni SSN na text box. And then, ang idadagdag lang natin dito is sub items dot text. One. Text. Wala na yan. Yan. So, copy ulit natin to. SSN. Sorry, balikan lang ulit. Address. Hindi ko kabisaan. Hindi. Paste lang pala. Ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tama ba ako? SSN A DDR.text box salary sex saan na yun? Yun. And then date time picker. Ano ba yung nakalagay dito? Hindi kabisado. B-date. Yan, B-date pala. B-date. That. Value. And then, ano to? Value rin ata to. Value. Hindi. Text lang siya. Okay. Sub-items 1, 2, 3, 4, at saka 5. Yung bilang niyan, kaya 0, nagsimula siya sa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dito yan base sa ating list view. Ito po, 0, 1 to 5. Okay. So, run na natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Dapat pag sinelect natin ito, yun. Female, male. Yun. Tingnan ko check nyo yung birth date. Ayan, okay lang naman yan. Text. Dito ako sa birth date, medyo kinakabahan, baka mamaya mali pala. Kanina to? Ay, bakit di lang? Hindi nakakopy lahat. Why? Full name. Wait lang. Parang may something. Bakit ganun? Ba't parang nag-iba?
Maximum length naman is default. Let's view one.items. Wait lang Check ko kung bakit letter T lang yung lumalabas sa akin. Wala naman akong problem. Bakit ganon? Ayoko na, charing. Hindi nga, ba't ganon? Sulit nga, ulit. Letter C lang. Text box.text. Subukan nga natin lagyan to ng sub-item. Oh, mali Yun. Pwede. Yun ang kulang. Okay naman na siguro. Celeste. Email. Address. Tignan natin kung kompleto. Baka mamaya kulang din. NH. Okay. So, yun. Ang kulang pala ni ma'am is yung sub-items 0. .text. Kasi dumiretso agad ako sa .text. Ayan. Ang gagawin ko. Next, So, okay na to Wala namang error. Kapag nagkaroon kayo ng error, check ulit yung spelling. Tapos, kapag may problem, sa GC lang po mag-chat. Kasi minsan hindi ko nasasagot lahat kasi nga nagdo-loading yung messenger. Kaya please naman po, sa GC na lang po. Kasi kadalasan din naman sa inyo is pare-parehas ng tanong. Tsaka, alam ko naman na may helpful kayo ng mga classmate dyan. Baka pwede kayo matulungan. Okay, in case na you have the same problem at na-solve niya yung kanya, pwede naman kayo magtulungan. Hindi ko kayo pinagbabawalan na magtulungan. Ayan. Activity. Wala po tayong activity ngayon. Sa next Sa next tutorial ulit. Okay, so sa ngayon, hanggang dito lang po ang ating tutorial. Ang ibibigay ko naman sa inyo is etong presentation. Pero itong codes, hindi na Kasi nasa video naman. So, ayan. I-zoom ko pa ba para makita nyo pa ulit? Kaya, ayan, zoom. Ayan, naka-zoom na. Balikan ko lang yung nandito. Pasensya na kayo kasi yung sinisipon ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Kahapon hindi naman. Ayan. So, sana may natutunan tayo ngayon. Gagamit nyo to kapag Ay, oo nga pala. Another Sige, habang nandito pa tayo hindi pa tapos. Another technique para dito sa select from. Select all kasi to. Ibig sabihin, isa-select lahat. So, this one, paano ba? Sige na nga, dito ko na lang ituturo. Pero, this time, ang gagamitin nating syntax. Sana, ito. Displaying multiple columns. Halimbawa, meron ka lang gustong
i-display na column. Ayan. Baguhin natin tong balik ko lang. Additional information lang to ha. Okay, balik ko lang, tanggalin ko lang yung column header na ito. Yan. Sample ko lang yan ha. Tapos, ang ilalagay ko dito instead of full name, ang uunahin ko is SSN. Followed by full name. Diba, hindi naman ganyan yung arrangement natin, ano? Pero pwede nyo yung tawagin ng, ano tong susunod? SSN, full name, tas address. Wala, hindi ko na mapigilan yung pag-gatching. Ayan. So, dapat sa output natin, ang mauuna is si SSN, tapos, followed by name, tapos, address. Nang tatawagin natin. Ang gagawin natin, papalitan, instead of all, ang tatawagin natin is yung specific, specific na fields sa loob ng table. So, ang tatawagin natin, uunahin natin i-show sa list view is sino ba? Si SSN, di ba? SSN. Sino pa? Oh, it's always separated by a comma. Alam nyo naman yan, separator natin yan. Full name. Spelling ng full name. Name lang ata to na name. Tapos, ADDR. ADDR. And so, run natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, si SSN yung nauna, followed by full name, then followed by address. Ayan. So, yan yung isa pang technique kung gusto nyo mauuna yung numbers. Okay ba? Meron kasing meron kasi akong student, meron kasing nag-chat na student. Kabatch nyo. Tatanong siya sa akin, dapat pala ang inuna niya daw is SSN. According to our, 'di ba, sa state nung ating problem, yung una nating problem, ang naunang ibigay is yung full name, tapos SSN, tapos address. So, yun yung sinundan natin, 'di ba? Okay lang yun, kasi yun naman talaga yung susundan natin. And then, yun nga, pwede nyo naman kasing i-manipulate yung data sa loob ng list view. Ayan. So, marami pang iba't ibang SQL query. Nasaan yan? Nasa loob yan ng, ng ating module. Marami pa yan. Ayan. So, this one, displaying for multiple columns, displaying all, showing each row, yung may mga, yung hindi magkakaparehas na rows, distinct, using this distinct. Ano pa? Ayan, yung may mga matching criteria tsaka matching operators na. Lahat yan, SQL data retrieval. Ayan. So, gusto nyo i-try, try nyo lang. Wala namang mawawala, no? Okay. And another term nga pala, hindi ko pala nalagay dito, Another term. Ang tawag, di ba, nagko-query tayo. And then, yung query natin, napupunta kay list view. So, ang nangyayari dyan, tulad yan, iba yung ating format. Iba yung ating format. Ang tawag dito sa output ng format na to is result set. Okay? Result set ang tawag dito, ha? Diba ako? Nakasulat yun dito. Sa inyong babang-baba. Ayun. Result set. Yan. Hindi kasi tayo nagkikreate ng panibagong table dito eh. Okay? Pero ang nilalabas niya is the result set. Okay?
And then yung data niya is data set. So, ayan. Kung may question, hindi ako umiiyak ha. Sinisipon lang talaga ako. Okay? Baka sabihin niyo umiiyak si ma'am, baka broken. Kayo pa ba? Balik ko lang din to sa select all. Baka malito kayong bigla. Ayan. So, for now, hanggang dyan lang po yung topic natin. Sa next topic natin, ang gagawin natin is mag-update at magdi-delete tayo ng data. Isang ano na lang yan, video na lang. Kasi madali lang naman yung pag-update at saka pag-delete ng data. Doon na tayo magkakaroon ng ng activity. Okay? So, that's it. Thank you for listening. I hope you learned from this topic today. See you on next video tutorial.